Hey, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron po tayong tatalakaying mga balita ngayon at pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon ngayon mga katunay. No? Dahil si Senator Robin daw ay nagbabala na at maraming natatakot sa pag-uwi ni PRRD dito sa Pilipinas. Aba, marami ha? At si Mayor Isko, nako, ni-reveal ang flood control project sa Maynila. May sumabi, sabi sila. Nako. So, ayan yung mga may init na tatalakayin natin ngayon, no? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon at komento ang mga balitang ito na mainit pa sa mga kapinyo. Pasok! Maka-Duterte ka kasi, kaya pinapanatan mo yung Marcos. Hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Nung kami po ay mga binata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami yan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon, na isinusuka sila, ako ang barkada niyan. Ngayon lang, medyo dumulong. Hindi na yata ako kilala. Meron talagang gano'n, mga gano'n, Senator Robin, na mga dati mong barkada, pag sinasamahan mo sila pag sa oras ng kagipitan dati, pero kapag mga umasenso na ang buhay, hindi ka nakilala. Ganun yan eh. Nakaka-relate ako sa iyo, Senator Robin. Pero mga kababayan, hindi na po ito usapin ng politika. Hindi na ito usapin ng oposisyon, administrasyon, hindi na po. Usapin na po ito ng kinabukasan ng mga anak natin at apo natin. Kasi wala kayong mahanap na butas sa atin. Yun ang problema. Kaya ang mga banat ninyo, bobo yan, tanga yan ang mga kaya lang nyo sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, zero ako. Yun! Tama nga naman si Senator Robin. No? Lahat sabihin nyo na kay Senator Robin. Bobo, ganyan, tanga yan, walang pinag-aralan yan. Oh. Sinasabi naman ni Senator Robin eh. Pero sa totoo lang, yang bobo, tanga at walang pinag-aralan yan pa ang mainam na senador. Di ba? Mas gusto ko pa si Senator Robin kaysa dun sa mga ibang madudunong-dunungan ng mga senador. Di ba? Hindi kasi natin nakikita yan eh sa pagiging matalino ng isang senador o politiko. Makikita natin yan sa puso, hindi sa utak. Kasi kapag maraming utak ang isang lingkod bayan, ang isang senador, isang politiko, mahusay yan sa panggugulang. Mas maganda yung merong puso. Unang-una dyan yung puso, pangalawa lang yung utak. Diba? Kasi doon nila hinahanay si Senator Robin, kailangan may utak ka. Ang dami nga may utak dyan eh. Pero sangkot sa mga pagnanakaw, diba? Magandang araw mga kababayan kong Pilipino. Ngayong araw ay magandang balita para sa inyo. Dahil lumihina na ang pwersa ng kilusan bilang isang commander, ay trabaho ko na magparami, mag-recruit at palakasin ang kilusan. Ngayon ay pinapriority ko, inaanyayahan ko ang mga criminology student na drop out, nakapag-board exam, pero hindi nakatanggap ng trabaho galing sa gobyerno. Ito na yung pagkakataon nyo, chance nyo para mabago ang buhay mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na dito dahil tanggap ka na. Ang kailangan mo lang, Hindi mo na kailangan ng resume dyan. isang araw na training. Maglululo ka ng walang tigil sa isang araw. Dahil may karapatan ka na ikaw ay isang maging membro ng NPA dahil may sapat ka ng kaalaman at karanasan base sa mga napag-aralan mo. Siyempre sa Ano ko natawa sa maglulolo? mga magsasaka, kailangan namin kayo dito. Dahil dito tuturuan namin kayo
Mag-ani ng walang tinatanim. Hindi nyo na kailangang magpagod. Dahil yung tanim ng iba, tayo ang mag-aani. Hindi na kayo mapapagod dito. Yung tanim ng iba, tayo ang mag-aani. Kaya pumasok ka na. Kailangan ka ng kilusan. Siyempre sa mga tambay. Imbis na magtambay kayo dyan, mga tambay dito na kayo. Dahil kayo ang magiging security dito sa kampo natin. Oh, lahat ng mga walang silbi dyan sa mundo, dyan, pumasok na kayo dyan. Open na open pala sa kanila, oh. Magtatambay ka na, may sahod ka pa, may babae ka pa. Sana oil. Kaya yung pang hinihintay nyo, dito ka nararapat. Siyempre sa mga estudyante. Yan ang kailangan natin mga estudyante. Kailangan natin ng mga estudyanteng matatalino. Pero ang katalinuhan sa katangahan ginagamit. Sa mga katutulong. Galing yun, no? Kailangan natin yan dito Tawa dahil naman sinasabi niya. supply ng pagkain ay Galing yun, no? limitado. Makatikiman lang si Commander ng mga exotic, mga bayawak, unggoy. Sa, yan ang mga masasarap kainin dito. Siyempre, matitikman nyo rin yan. Kayo ang naghuli. May sahod ka na, natikman mo pa ang huli mo. Siyempre sa mga kriminal, kailangan kayo dito. Dahil gagawa tayo ng maraming kalokohan. Lahat ng krimen sa inyo ipapangalan. Ito si Commander nyo. Malupet. Tangina, Commander. Kaya kung sino mang ang magtatraidor o magtatangka, ay pupugutan ng ulo. Kaya huwag niyong susubukan. Ito pa, mga babaeng para sa lahat, sinasabihan kayo na kayo ay babaeng para sa lahat. Hindi yan totoo. Dito, si Commander nyo lang ang may karapatan kung anong gustong gawin sa inyo. Wala nang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Dito ka na. Siyempre, hinahanap rin natin yung mga albularyo. Kailangan yan, lalo na pag nakaharap tayo sa mga sundalo, encounter, may mga sugatan sa kasamahan natin. Lalagyan ng mga dahon-dahon eh. Yung tipong tinamaan ka ng granada tsaka machine gun, dadahunan ka lang. Basta marunong ka lang magmuya ng dahon ng bayabas, okay na yan. Ibuga mo lang, tanggap ka na. Lahat ng klase ng tao dito ay welcome. Tatanggapin kayo ng commander nyo dito. Kulang na lang sabihin niya, lahat ng mga taong walang silbi sa mundo, pumasok na lang dyan. Malaya kayo. Kahit yung mga geng-geng na yan, pasok yan dito. Nadamay din. Diba mahilig kayo magtsungki? Dito kayo ang magsisilbing katol. Katol ng kampo natin. Dito sa kapaligiran. Lumabas yung laway ko. Magtsungki lang kayo ng magtsungki dito. Kayo ang magiging silbing katol. Dahil yung Tangina, sarap mag-jockey dyan. Paano kita nyo naman, no? Talagang walang pulis dyan. Kahit mga amoy dyan, open area yan, no? Tagun-tago talaga. Bundok na bundok na. lamok dito ay kasing laki ng mga manok. Kaya dito ka nararapat, malaya kang gagawin ng lahat ng gusto mo. Loko-loko eh, no? Tang ina, kabirting yung granada na bibilan. Tang ina, gusto mo mamatay tayo dito. Dinidistract nila ang taong bayan, natutukan yung impeachment, makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-maliit ang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No? So natapagpatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw naman imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on na daw sa flood control. Yun ang sabi, move on na sa flood control. Tapos ang mas nakakatakot dito, next year ang budget, ang panukalang budget 7.2 trillion. That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ang pansin ng
tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano lang kagaguhang unprogrammed allocation sa Sa basura, pwede kang magbuo ng bahay dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano tinatapon sa kung kukunin Kaya na sa basura, pwede kang bumuo ng bahay kung ano ng mga pinagsasasabi dito. No? Bakit kaya hindi ka maunang bumuo ng bahay mo, gayari sa basura? Parang pakiramdam mo naman yung mga basura dito sa Pilipinas ay pagkalilinis katulad ng nasa ibang bansa. Yung sa ibang bansa talaga, aminado tayo. No, na talagang yung mga basura nila doon ay pwede mong pakinabangan, lalong-lalo na sa Japan, di ba? Yung mga gamit doon, yung mga itinatapon, minsan nga isang beses pa lang nagamit, magasgasan lang, tinatapon na eh. Kaya mukha talagang bago. Eh dito talaga is talagang durug-durug na yung gamit bago itapon. Tapos sabihin mo, papakinabangan pa, pwede ka magbuo ng bahay. Anong klaseng bahay yun? mo lahat ng lumalabas ng basura, pwede kang magbuo ng bahay dahil merong mga ng basura, pwede Malabas, bahay na yari sa basura. Nakakatakot magtuloy-tuloy sa pagiging presidente to. Baka yung mga, baka sa susunod ay pagawang bahay na ito, yung mga pabahay, gawin, yari sa basura. Kasi mas madali lang magsalita yan, no? Mas madali lang magsalita ng ganyan kung ikaw mismo muna ang gagawa. Yung tipong ikaw, yung meron kang bahay na yari sa basura. Hindi totoo yan. Pwede ka sundan ng mga mamamayan kung ikaw mismo meron ka yan. Dapat meron ka yan. Di ba? kang magbuo ng bahay dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-anong mga tinatapon sa Kung kukunin mo lahat ng lumalabas ng basura, pwede kang magbuo ng bahay dahil merong mga ng basura. Tingin ko dito kay Aban. Tangina, ginawang ginawang taghirap talaga yung mga Pilipino no? Takot na takot ito sa 2028 eh. Kasi di ba natalo na to? Takot na takot ito na mag-endorse si BP Sara ng kalaban niya, Syokot ka, Bante, Ay, takot talaga yan. Inamin niya na yan Hayaan mo na yung impeachment court. Hindi ka kasi abogado, kaya sausaw ka ng sausaw dyan na hindi mo alam ang rules. President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control. President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So, Excuse me, Mr. President, flood control project, wala namang nangyari. Pero sa totoo lang po, Mr. President, wala akong matandaang nilubog ng baha ang Pilipinas nung mga panahon ni PRRD. Yun po ang totoo. Sa mga naging termino ni PRRD, wala pong baha na matindi. Lalong-lalo na sa amin, lubugin talaga Hindi kami nakaramdam ng baha nung mga panahon ni PRRD. Di ba? Malalakas din yung mga bagyo ng mga panahon na yun. Di ba? Sobrang lalakas din. Pero kahit kailan ang lugar namin hindi binaha. Di ba? Maulan lang pero walang baha. Hindi katulad nito. 2024, 2025, 2026, Mr. President. Lumalangoy sa tubig ang mga tao. 'Di ba? Walang issue ang flood control dati dahil alam naman namin na sa tama talaga ginagamit. Kasi nga hindi nagbaha Kapag ang isang lugar hindi nagbaha, sa maayos ginamit ang pondo ng flood control. So ano yung sinisisi natin kay PRRD na nagbabaha ngayon? Bakit nung panahon niya hindi nagbaha? Samantalang ang lalakas din ng mga bagyo nung panahon na yun. May mga high tide din naman nung mga panahon na yun. Bakit ngayon? Bakit ngayon nagkaganito? 'Di ba? Kasi kung may kapalpakan nga, sabi nyo, kung may kapalpakan si PRRD noon, nung nagbabaha sa flood control na yan, di sana pinunan nyo na lang. Sana pinagpatuloy nyo na lang, tinuloy nyo na lang, tinapos nyo. Di ba? Kaysa isisi nyo kay Duterte kung hindi kayo nasasatisfy sa ginawa niya. Di ba? Nagbaha sa Pilipinas, isisisi nyo sa mga Duterte. Samantalang nung nanunungkulan si PRRD, wala namang baha. Kung alam nyo ganun pala, sana tinuloy nyo na, pinunduhan nyo, inayos nyo yung flood control na yan para walang binaha ngayon. Ang problema, naglabas kayo ng pondo, hindi naman inayos yung flood control. Diba? Saan napunta? Ay, nako.
That I guess that was left up to me to do, and so we are still up doing to it. me. We're still working on it. Left up As to I me. said, the more we look. Alam nyo, Mr. President, kung meron pong mas makakaramdam ng mga pagkukulang ng isang leader ng bansa, yung mga taong bayan, kasi po ikaw, hindi mo mararamdaman yan, sir. Hindi mo po mararamdaman yan. Kasi hindi ka araw-araw tumatapak sa ibaba. Pero kung tatapak ka sa ibaba, araw-araw mararamdaman mo kung ano ang pinagkaiba ng termino mo sa termino ni PRRD, sir. Totoo yan. The more we investigate, the more we find. Kwentong ICC tayo ulit. You know? Sayang ang bayot. Kwentong ICC tayo. Ano yung sinabi ng gobyerno? O ayan, Malacanang on Wednesday said the Philippine government is reviewing its policy on cooperating with the International Criminal Court, ICC, following the United States government's campaign to dismantle the tribunal. Yan, abante, abante, atras, atras. Akala ko kasi magmamatigas eh. Di kaya eh, no? General Bato, Senator Bato, kung nasaan ka man ngayon, ha? Ngumiti-ngiti ka naman ng konti, ha? Yung visa mo kinansel ng Amerika. Ngayon, Amerika din pala ang tutulong sa'yo. USA! USA! Nakakaasar naman, Philippine government. Hindi niya kayang panindigan na masama talaga ang ginawa ni Digong, masama ang ginawa ni Bato, masama ang war on drugs. Dapat nakakulong sa dahig ang mga ito. Di ba? Ang sakit naman nun. Tapos mga last kayo. Yung mga pink. Yung mga mink. Mink. Agoy! Ang team song ngayon, abante, Sayang ang abante, bayot. atras, atras. Abante, abante. Atras, atras. The end is near. Oy, ha? Natatawa lang tayo, nagiging masaya lang tayo dahil alam natin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Madidismaya tayo sa iba, pero pagdating ng araw, puputi pa rin ang buhok ninyo. Sayang ang bayot! Lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, dumi. anong hawak lang natin noon? Ang hawak lang natin noon ay katotohanan. Di ba? Si Percy Sandanya, no, yung congressman na magnanakaw. Nagreklamo siya. Yeah, oo, yung caricature. Ang gara naka-drawing ang po dyan. Tabiging-tabingi na yung mukha, kaya pala galit na galit si Percy Sandanya. Wala eh. Ano ka rin kasi, di ba? Ayaw mo din naman kasi tumigil. Ngayon siya binabatikos ngayon sa Sandanya. Galit na galit siya dahil balita natin magre-reklamo na tong taong to. And then sinasabi niya na my lawyers are going to study it. And nananakot, di ba? Nananakot nga oo. That's part. Ang tapang-tapang niyang bumanat sa mga Duterte tapos dito nung siya na yung binibira, natural. May mga tao talagang maiinis sa iyo, 'di ba? Kay Percy. Kasi yung ginagawa mo sa mga Duterte. Kasi walang nagtatanggol sa iyo, 'di ba? Of our freedom of expression. A political caricature is really legitimate means of expression. Di ba? Karapatan yun, covered yun ng ng Bill of Rights namin. Marcos resign! Marcos resign! The flood control. Ayan na. Ito yung matindi. No? Ayan na si Isko, no? Yung nangyaring flood control project dyan sa Maynila. Nako, siniwalat na ni Mayor Isko. Done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025. Amounting to more or less 14 billion. Done in Manila.
So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, Matindi ron. itong lahat ng ito ay walang permit Yun. sa lungsod. Yes, we are investigating them. Nako. And they are also being investigated by the Office of the President. Oh, sabit sila dyan, sabit sila dyan. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Ang takin mo, ginastosan pala yung Maynila, no? Tapos nagbabaha pa din. Gusto niyo malaman per district? Oh, yan na. Per district? Ginala. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos. Siya pati centavos. Project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Grabe, no? Bilyon-bilyon? Yun ay nakaraan. Ngayon may bago pa. Nako. Oh, chat. 112 new ongoing projects without permit. Yun. Without paying Ibig sabihin, hindi talaga nila pinapadaan, no? regulatory fees for the local government of Manila. So, ibig sabihin yan, kapag hindi nila pinapadaan sa local government ng Manila, ay magkakaroon ng matinding petikan yan. Ako? Good shot na yan. Particularly contractor's tax. Pag ordinary Sigurado, ididepensa nila yan, no? Lalo na yung mga congressman dyan. Ako, yung tao nag-a-apply ng demolition permit. Pag ordinaryong taong nagpursige, makaipon, papayos ang bahay, kumukuha ng building permit. And they pay regulatory fees like what you call contractor's tax under the Manila Tax Ordinance. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo na mga kumpanyang paborito, nandito rin. Kayo na ang humusga. Konti-konti lang po ito. Random.
145 million, 97 million, 140 million, 94 million, 80 million, 142 million, 141 million. Kadikit-dikit pa yung numero. 141 million. GLC ulit. Ang daming GLC. 141 million. 94 million. 94 million. 140 million. 142 million. Mukhang paborito nila yung 140 million. Kasi tinitingnan ko lang naman random lang. So this is ongoing. And we continue to investigate. Now, hopefully, after today, they will learn a very good lesson. As I have said before, again and again, welcome kayong magnegosyo sa Maynila. We welcome development in Manila, immaterial of political color, as long as you follow simple procedure. Ang masakit yung pagka-ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Pero pagka malalaking kumpanya, Ginagawa lang nila yung gusto nila, no? binabaliwala nila ang pamahalaan. Oo. So, we are in this. So, ibig sabihin yan, kung binabaliwala nila yung pamahalaan dyan, yung lokal na pamahalaan dyan, ibig sabihin, meron silang sinasandalan. Di ba? Meron nag-uutos sa kanila na, so kahit hindi mo napadaanin dyan, di ba? Meron silang binabakiran. Hindi naman kasi kikilos yung mga yan na gumawa ng ganyan kung wala silang matindi-tinding backer dyan. Yes, yeah. Parang ginagawa ng mga anong yan talagang binastos ang pamahalaan ni Mayor Isko, di ba? Sure. So right now, tanong po yun, sino ang tingin mo dapat sisihin sa pagbaha sa Manila? Well, as far as ayokong pangunahan ng Pangulo sa investigasyon na ginagawa, I think they have more resources to tell the people who is liable or not, who've done projects properly o baka meron ding guni-guni. If I may borrow the words of the President. No? But first things first, yung para muna sa aming mga taga-Maynila. Mauna muna ang taong bayan. Nagagamit ang building na iyon sa pangaraw-araw na pamumuhay ng komunidad sa Santa Cruz. Biglang nawala, napagkaitan ang mga taga-Maynila. That is my obligation. Hopefully, someday, somehow, magkaalaman din kung sino ang mga taong may kapabayaan. For now, it's very clear from your city government of Manila that there is liability on the part of the contractor. There are hundreds more, or a little over and under 100 contractors doing infrastructure projects from the national government. Of course, we'll go after them. Ayun, at ating natunghayan ng mga balita na ating binigyan ng reaksyon mga katunay. Ayan tindi Dami talaga nung kay Mayor Isko, no? Nabulgar lahat. Naku, paano kaya gagawin nila? Sigurado sa katutak na depensa gagawin nila ng mga kasabwat doon. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.